Topic po natin ngayon, paano papababain ang high cholesterol ng walang gamot. Ito yung mga natural remedies, di ba? Ano bang cholesterol? Alam nyo naman po, meron tayong blood test, di ba? Pag nakita mataas ang cholesterol, medyo nagwo-worry tayo. Baka magbara sa puso yung cholesterol, yan ang mga complication, magbara sa utak, pati sa paa, pwede rin magbara at mas parang lumalapot yung dugo. Takot tayo dyan. Ang cholesterol level po kasi, meron niyang mga milligrams per DL eh. Normally ako bilang internist, cardiologist, bago ako nagbibigay ng mga home remedies or later on yung gamutan, kailangan lampas mga 240 milligram per DL. Kung medyo mataas-taas na, tsaka ako na binibigyan. Pero kung wala pang 240, mga lampas lang konti ng 200 kasi cut off 200. Lagyan natin 205, 210 o 220 lang. Sinasabi ko, try muna natin itong natural remedies, baka makuha naman kaysa iinom agad tayo ng mga simvastatin, atorvastatin. Maganda naman yung mga gamot, pero syempre kahit anong gamot, possible may side effect. Tsaka mas maganda walang gamot kung makokontrol mo naman di ba? Lalo na kung bata ka pa, wala ka namang komplikasyon. So meron tayong 15 tips paano ibababa ang cholesterol natin. Palagay ko hindi nyo pa alam ang iba dito. Number 1, malaking tulong ang exercise. Okay? Paglalakad lang, kahit paglalakad, may pag-aaral niyan, mas naglalakad yung tao everyday, 30 minutes minimum, bababa ang blood pressure, bababa ang blood sugar, at tataas ang good cholesterol, itong HDL, at bababa ang bad cholesterol. Kahit konting lakad lang, malaking tulong na yan. Kasi gumaganda circulation natin So, lowers bad cholesterol, increase good cholesterol, lakad-lakad lang, itry nyo, i-check nyo yung blood test nyo. Number 2, magugulat kayo, sapat na tulog. Yung mga taong puyat lagi, wala pang 7 hours ang tulog, tumataas ang cholesterol nila. Nakita nila may connection. Actually, ang puyat, ang problema sa puyat, tataas yung blood sugar mo. Di ba? Mapapansin yan, yung diabetes, mas mataas pag puyat. Blood pressure mo, tataas. Di ba? Mas na-high blood ka pag puyat. Mas mabilis heart rate mo kung puyat. Mas hilo ka kung puyat. At kung puyat ka, mas marami ka nakakain. Diba? Pag marami ka nakain, tataas din cholesterol mo. Kaya exercise and good sleep, pampababa ng cholesterol. Number 3, siyempre yung sigarilyo. Diba? Bukod sa pagkain, ang sigarilyo kasi, sinisira niya yung mga ugat Yung lining ng blood vessel natin, may cholesterol na nga siya, mas namamaga pa siya, swollen and inflame yung mga ugat natin pag naninigarilyo. Bukod pa sa taas ng cancer risk, di ba? So, tigil sigarilyo, pati alak din nakakataas din ng cholesterol po yun. Number 4, pag-inom ng sapat na tubig, malaking bagay. Sasabihin mo, Doc, ano connection ng tubig sa cholesterol? Kasi ang cholesterol, ang nagmamanage ng cholesterol natin, yung atay natin, yung liver Yung liver ang nagbe-breakdown ng cholesterol, siya nagmamanage ng cholesterol. Ang tubig, kailangan ng atay natin. Para gumana yung atay natin, kailangan marami kang tubig iniinom. First time nyo lang narinig yan. Yung puso natin, para gumana ng maganda, kailangan kompleto ka sa tubig. Bakit? Pag dehydrated tayo, kahit anong bagay naman pag kulang sa tubig, ayaw umandar Mga halaman, wag mo tubigan o hindi yan bubunga. Kaya itong tinatanim ko ng mangga lagi ko nilalagyan ng tubig So kahit ano, pag walang tubig, mas kulubot ka. Walang tubig, mas nag-heart failure. Pati atay, walang tubig, hindi gumagana. Walang tubig, hindi ka makadumi, hindi ka makaihi maigi. Paano? Masyadong matigas ang dumi, masyadong madilaw ang ihi. Water, 8 to 10 glasses. Pinakamaganda. Okay? Isa pang tip, pampapayat. Sabi mo, Doc, tubig. Tatanungin ako ng pasyente, Doc, ano ba pwede kong inumin para bumaba ang cholesterol? Pwede mo inumin tubig. Doc, pwede ba mag-juice, orange juice, pineapple juice? Siyempre, hindi pwede. Sinabi na nga, kailangan natin magpapayat, mag-juice ka pa, di ba? Healthy naman yun Healthy kung hindi tayo overweight, ha? Doc, pwede ba buko? Pwede
naman buko. Kaya lang matamis pa rin yung buko kahit anong gawin mo eh. 55 calories per glass of buko. Tubig na nga. Pwede bang iced tea, soft drinks, kung ano-ano pang iniinom, tubig na lang, pampapayat para bumaba cholesterol. Okay? Kung gusto nyo, tsaa o lemon water. Konti lang lemon para hindi mataas calories. Number 5, very important ha. Bababa cholesterol nyo dito sa number 5, soluble fiber. Ano ang soluble fiber? Yan ang oatmeal. Di ba? Oatmeal. Araw-araw, mag-oatmeal kayo sa umaga. 1 cup of oatmeal a day, bababa ang cholesterol mo ng 20 to 30 points. Kaya pag cholesterol mo 230 milligrams per DL, sobra ka. Mag-oatmeal ka araw-araw, bababa yan siguro hanggang mga 205 na lang bababa. So, oatmeal, may soluble fiber. Parang walis-walis siya fiber. Mga gulay. Lahat ng gulay high in fiber. Kangkong, okra, talong, lahat ng favorite natin, mga spinach, broccoli, ampalaya, lahat yan napakaganda. High in antioxidant. So, pag maraming kangkong kinakain or spinach, di ba? Pag kumain kayo ng maraming gulay, anong mangyayari sa dumi nyo? Di ba? Ang ganda ng pagdumi nyo. Di ba? Kasi nga para siyang walis puro siyang mga fiber. Itong mga soluble fiber, pag kinain natin, mapupunta yan sa bituka natin, di ba? Kailangan sasabayan nyo rin ng maraming tubig. Hindi kayo pwede kumain ng high fiber diet ng kulang sa tubig. Yung mga brown rice, wheat bread, at itong mga gulay. Pag nakain nyo yan, inom kayo maraming tubig. So itong mga parang walis-walis na gulay na to, pupunta sa tiyan, makukuha niya yung taba ng katawan. Tunay po to. Mas nakukuha niya yung taba, natatrap niya yung fats, nalalabas niya. Maganda na pagdumi mo, good for almoranas, good for anal fissure, good for constipation, bababa pa cholesterol mo sa mga gulay at oatmeal. Yan. Mansanas, pwede rin, di ba? May yung balat. O pears, pwede rin. O munggo, pwede rin. Fibrous din yan, mga beans. So, itong mga gulay talaga, napakaganda. Bababa cholesterol mo. Huwag lang masyado mamantika. Number 6, gusto natin to, bawang. Di ba, tinuro ko sa inyo? Bawang, lutuin lang konti, isama sa pagkain, bababa ang cholesterol mo, pero a few points lang. Gaano karaming points ibababa? Iba-iba Medyo mababa lang. Siguro mga 4 points, 5 points lang ibababa sa garlic. Tapos, sa blood pressure, ibababa, mga 3 points lang, konti lang. 3 millimeters mercury, konti lang. Hindi ganoon, pero may tulong na rin. Ang garlic lang, ingat lang tayo. Medyo mahapdi sa tiyan, pag hilaw. Medyo nakakalabnaw ng dugo. Kung kayo ay naka-aspirin, clopidogrel, mas malalabnaw pa. Kasi talagang effective siya garlic. Gaano karaming bawang everyday? 2 hanggang 3 butil. Alam niyo yung butil na maliit, di ba? So, medyo iluto konti. Pag hilaw kasi masakit sa tiyan. Huwag lang susunugin. Tapos, isama sa pagkain. Huwag yung bawang lang kakainin, sasakitan tiyan mo. So, pwede with meals, with salad, o ano. Number 7, soy product. Okay? Munggo, tokwa, tofu, soybeans, may tulong. Hindi ko sinabi taho, Taho matamis Oo, basta yung tokwa mismo. Hindi tokwa at baboy, tokwa lang at suka. So, tofu, soy milk, yogurt, may tulong. Nakakababa ng cholesterol din siya. Number 8, syempre, isda, tsaka omega-3 fatty acids, na mataas sa omega-3 fatty acids. Alam nyo naman yung mga isdang mataas sa omega-3, di ba? Pwede ang sardinas. Okay, sardinas lang kung may gout, konting ingat. Pag may gout, mataas uric acid, iwas sa sardinas. Pero kung hindi naman, okay ang sardinas, pwede ang tuna, salmon, mahal. Kahit bangus, okay na rin yan, tamban. Lahat ng mga isda natin, napakaganda. Mataas sa omega-3 fatty acids, bababa ang triglyceride. Okay, mababawasan ang heart disease. 3 times a week, isda, pwede. Okay, prito, mas maganda hindi prito Gawin na lang paksiw o ibang luto.
Kung magpiprito man kayo, konting mantika lang. So bukod sa isda, number 9, avocado. Avocados, maganda. May oleic acid, good fat siya, nakakababa ng cholesterol. Pwedeng a few slice, okay? Medyo mataas sa calories yung avocado, pero maganda rin siya sa cholesterol. Number 10, mansanas. Ang pwede lang talaga mansanas, nakakababa ng cholesterol. Pears, pwede rin, kasama yung balat. Strawberry, pwede rin. Huwag nalagyan ng maraming cream at gatas. Siyempre, ayaw natin full cream milk, di ba? Full cream milk, bawal. Mga low-fat milk lang tayo, dun lang tayo. So, konti lang. Pears, apples, berries. Number 11, pagdating sa mantika, sa pag-aaral kasi olive oil eh. Kaya lang mahal ang olive oil. Ang maganda kasi sa olive oil, kahit malamig, hindi siya tumitigas. Hindi katulad ng ibang taba, talagang pag nalamigan, lagay mo sa ref, di ba tumitigas? Di ba? Lagay mo yung adobong baboy mo na niluto, lagay mo sa ref. Sebo eh. Di ba? So pag kinain mo yung adobo, ang daming mantika sa kanin, mainit, pagdating sa tiyan, baka magsebo yan. So, yan ang problema. May taba na nagsesebo. Yun yung ayaw nating saturated fat, mamaya. So, olive oil, a little better, pero mahal. Kung iba yung mantika nyo, okay lang, pero konti lang ilagay nyo. Ha? Walang unli na oil, konti lang. Number 12, tea, tsaa. Black tea, green tea, pwede. Black tea, green tea, may antioxidant, nakakababa ng cholesterol, may anti-cancer properties pa ang green tea. Ingat lang sa cream, sa honey, sa sugar. Number 13, ito kalaban natin, okay? Itong 13, 14, hindi nyo alam, ito nagpapataas ng cholesterol nyo. Okay? Number 13 is trans fat. Number 14 is saturated fat. Ano tong trans fat? Ito yung trans fat na lagi natin kinakain sa fast food. Diba? Ito yung french fries, chicken nuggets, hamburger, mga fried chicken, sa supermarket, processed food. So, lahat yan. Margarine, lahat yan. Okay? So, ginagawa to parang may industrial process, tawag nila hydrogenation, kaya nababago yung pagkain, nagiging trans fat, yung mga cookies, yung mga apple pie, di ba? Napakasarap, pero alam mong mamantika at nakakataas ng cholesterol. Pwede naman i-check eh. Di ba, ginawa na nga ito ng isang tao, yung Super Size Me, di ba? Yung Super Size Me na documentary, kumain siya ng puro fast food every day. Alam mo nangyari, nasira atay niya. Atay niya yung SGPT, SGOT niya, tumaas. Blood pressure, blood sugar, cholesterol, nag-high lahat. Nag-high kakakain ito. Pwede ba kumain? Pwede. Ako, kumakain ako sa fast food. Lalo na pag sa labas, wala akong makainan. Di ba? Pag pupunta kami sa mga medical mission, ganyan. So, ano lang, once a week o once a month o walang choice ka, wala kang choice, kakain ka sa labas. So, trans fat, ingat. Okay, mga fast foods. Number 14, saturated fat. Saturated fat, ito yung taba talaga mismo. Mga sinigang na baboy, taba ng baka, yun talaga fat. Okay, manok, yung balat mismo, may saturated fat. Butter, cheese, full cream milk, ice cream, yan talaga yung mga fatty foods. Okay? So, saturated fat, ibig sabihin niya, solid yung taba sa room temperature. Nakita niyo, matigas yung butter, di ba? So, yun na taba. Number 15, syempre, dapat relax din tayo. Okay? Ang chronic stress. Lagi ka nai-stress, tumataas ang cholesterol mo. Bakit? Syempre, chronic stress, hindi ka makatulog. Diba? Pag puyat ka, kakain ka. Pag chronic stress, lagi kang stress, lagi ka nagugutom. Kung ano-ano naisip mo, di mo makontrol yung pagkain mo. Pero mas relax, mas kalmado, mas bumababa din yung mga cholesterol, sugar, at blood pressure sa katawan. So, lastly, yung matatamis. Alam naman natin, mga donut, di ba? Masarap lahat yan, yung mga sausawan, and especially restaurant food. Pag nag-restaurant talaga tayo, talagang gagawin nilang masarap, malasa,
hindi po pwede. Kailangan malakas talaga self-control natin. Okay? Kasi may pag-aaral, mas mahaba ang buhay ng mas payat. So, tubig lang, kain lang sa bahay, and lastly, tuturuan ko kayo. Ang last tip ko, very important, ano ang processed food sa unprocessed food? Okay? Unprocessed food, ito yung binigay ng Diyos sa atin. Binigay ng Diyos na food. Yun ang healthy. Processed food na hinalo-halo na natin. Ano yung unprocessed food na healthy? Let's say, patatas. Pwede ka kumain patatas, baked potato. Diba? Anong ginawa natin sa patatas? Ginawa nating french fries. Ginawa nating potato chips. So, hindi na healthy. Karne. Pwede naman karne. Beef, pork. Pag karne mismo, chicken mismo, yun lang mismo kakainin mo, pwede. Pero anong ginawa natin sa chicken? Ginawang fried chicken, chicken nuggets, marami tayong binago-bago. Diba? Kaya nag-iba na siya. Yung karne, ginawa natin langgunisa, ginawa natin, pinrases natin maigi, kaya nag-iba-iba na. Kamatis, diba? Pwede ka kumain ng kamatis. Gawa ng Diyos yan. Kamatis, anong ginawa natin? Ginawang ketchup, kung ano ginawang sauce na pag-ketchup kasi maalat na. Marami ka nang na-process, naging supermarket food na. Hindi mo na makita yung itsura ng manok. Kailangan makita mo yung paan ng manok. Mas normal looking. Yun ang unprocessed. Yun ang mas healthy. Okay? Kaya nga sa prutas, mas maganda yung prutas mismo kakainin mo. Yung orange, yung dalandan, siya ang kakainin mo. Kasi pag ginawa mo ng bottled fruit juice, iba na yun. Nilagyan na ng sugar yun. Diba? Baka konti lang ang tunay na prutas, puro tubig, puro asukal na lang nilagay. So, hindi na po healthy. Okay? So, more unprocessed foods at bawas sa processed foods para bumaba ang iyong cholesterol. God bless po.